Ang atin pong topic ngayong umaga is shepherding your child's heart. Shepherding your child's heart or shepherding a child's heart. Kanina po ay binanggit binasa po yung Proverbs chapter 4 verses 20 to 23 at nais ko pong basahin uli. Proverbs chapter 4 verses 20 to 23. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to a man's whole body. 23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Shepherding your child's heart. Sino po ang mga parents dito? Pwede pong tumaas ng kamay. Praise God. Tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng blessing na magkaroon po tayo ng ating mga anak. But with that blessing comes responsibility. At matatawag po natin yung responsibility na yan bilang isang shepherd. Ano po ba ang isang shepherd? O ano po ba yung shepherding? Bago po tayo tumuloy, tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Ama. Ikaw ang aming Ama na mahabagin, mapagmahal. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nandito sa aming kalagitnaan ngayon. Ang inyong presensya ay amin pong patuloy na binibigyan ng kalayaan na kumilos, mangusap sa bawat isang naririto, hindi lamang sa mga parents, kundi maging sa mga anak, sa mga kabataan, sa bawat individual na nakikinig ng mga salita ninyo ngayong umaga. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon, taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Thank you, Lord God. I pray for your wisdom. I pray, O God, for your leading and for your words, your fresh words, O God, to be revealed in the midst of your congregation. Not by my might, not by my power, but by your Spirit, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We acknowledge your holy presence. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Shepherding. Shepherding is a term that originates from the biblical perspective that denotes the work of a shepherd in herding, tending, and ensuring safety of the sheep. When we say herding, yun bang pag marami sila ay tinitipon mo, no? Iniipon mo, pinagkakaisa sila. Hindi mo hinahayaan na may mawala. Tending. Tending means inaalagaan. Pinoprovide yung kanilang mga pangangailangan. Ginaguide mo sila doon sa isang environment na magbibigay sa kanila ng food. So, and ensuring safety means we provide them, atin pong ginagawa na maging out of danger sila. Hindi sila makaranas na sila ay madisgrasya. So as a parent, ganun po ang picture sa atin. A shepherd of our own children. And our children is our flock. Yun po ang ating katungkulan bilang mga Kristiyanong parents. A child. A child, sabi po sa Cambridge English Dictionary, a child is a person from the time of birth until he or she is an adult or a son or daughter of any age. Or, in the biological sciences, a child is usually defined as a person between birth and puberty or between the developmental period of infancy and puberty source. So, it could be
Simula sa kanyang pagkapanganak until sa maabot niya yung puberty period, or a child could also mean anak. Anak na babae, anak na lalaki, regardless of age. No? Ang ating anak. How about the heart? Kasi shepherding your child's heart ang atin pong topic. Heart. In the Bible, the heart is considered the seat of life or strength. Heart, therefore, means the command center of the soul, the mind, will, and affections. In Hebrew, the word heart is liv, which speaks of the heart as the inner man. So yung ating heart pala, yun kung sino tayo. Kung ano ang nilalaman ng ating puso, it speaks of who we are. It speaks of our inner man. It is the place where decisions are made, our conscience or the soul. Although the heart is mentioned hundreds of times in Scripture, napakaraming beses pong binanggit itong heart o puso sa Bible. Wala pong nag-refer doon tungkol sa organ, no? Our heart as an organ. Kundi, the Scripture uses the heart as a metaphor for the inner man. So when we say heart, when we read heart, the term heart in the Bible, ang ibig pong sabihin nito ay yung inner man natin, kung sino po talaga tayo. Na? Nakukuha nyo po? Kaya nga po sabi sa Proverbs 4:23 kanina, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Your decisions comes from your heart. Your choices flows from your heart. So as a shepherd of your child's heart, shepherds in ancient Israel led a rigorous life. They not only had to endure heat and cold, but also had to protect their flocks from predators, both animal and human. So yung mga shepherds o yung mga pastol, ang kanila pong role ay hindi lamang mag-provide, kundi talagang pangalagaan. Anumang panahon, tag-ulan, tag-init, taglamig. So yung shepherds ay laging nakabantay sa mga tupa at ang welfare nila palagi ang iniisip. So a shepherd is a selfless person. Hindi siya self-centered person. Dahil ang kanya pong palaging iniisip ay ang welfare ng kanya pong sheep, ng kanya pong flock. No? Meron pong mga predators o meron pong mga nais na silain ang mga tupa. Pero nandyan po ang shepherd palagi to protect them. Shepherds inspected the sheep regularly and treated any that were sick or injured. So kung meron pong sakit, kung meron pong hindi magandang nararamdaman yung sheep, palagi po ang atensyon ng shepherd sa kanya. So in some respects, Christian parents are like shepherds. So, mga ama, mga ina, you are a shepherd of your children. You are a shepherd of your child. Displaying qualities that are valuable to literal shepherds. You have the responsibility to raise your children in the discipline and admonition of the Lord. Ano ba ang iyong goal bilang parent? Meron ka bang goal para sa iyong mga anak? Meron ka bang ambisyon para sa iyong mga anak? Ano ba ang nais mong marating ng iyong mga anak? Simula sa kanyang infanthood hanggang sa
lumaki siya, hanggang sa nagdalaga, nagbinata, nag-asawa, ano ba ang iyong desire para sa kanya? Parenting is one of God's most important callings. So parenting is a calling. Ito po ay pagkatawag sa atin. Hindi po lahat ay nabibiyayaan po ng mga anak. Meron pong mga walang anak, merong mga anak, maraming mga anak. No? Because children are a gift and blessing from God. Naalala niyo po ang sabi po sa Psalm 127 verses 3 to 5, Behold, children are a heritage from the Lord. So ang iyong mga anak ay biyaya, pamana mula sa Panginoon. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. So, ang mga anak na binigay sa atin ng Panginoon, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ay pamana mula sa Kanya, na dapat nating ingatan, dapat pangalagaan, dahil one day we will give account sa harapan po ng ating Panginoon, kung paano po natin sila hinubog. No? Shepherding, parenting, paghuhubog po sa pagkatao ng ating mga anak mula nung sila'y mga maliliit pa, mga sanggol pa, hanggang sa kanilang paglaki. So the fundamental goal for Christian parents should be to shepherd or to guide their children to a saving faith in Christ and to set them on a path to maturity, bringing them to the full measure of His glory. Hindi po sapat sa mga Christian parents to provide for their food only. Hindi po sapat sa mga Christian parents dapat na yung madamitan lamang sila. We should always look for their spiritual growth, spiritual maturity. Nung nag-preach po ako dito about parenting then, in-play ko po yung song about the greatest gift the mother can give to her child is the knowledge of the Lord. And the greatest gift a father can give is to lead his child or children to the Lord. It's the greatest legacy na maiiwan po natin sa ating mga anak, na hindi po kayang bawiin sa kanila ng sino paman kung nadala po natin sila at na, kumbaga, rooted sila sa salita ng Panginoon. Parents have the greatest influence on their children's lives. Dahil pagmulat pa lang ng mata ng mga babies, parents na ang masisilayan hanggang sa paglaki nila. Although ang school ay may contribution, ang church ay may contribution, but the greatest influence na meron po ang mga bata ay ang parents. Be a good or bad influence. Parents po ang nag-i-inject yan sa kanilang kaisipan. So ngayong umaga po, binigyan ko po ng acronym ang shepherd para mabilis po nating matandaan kung paano po natin i-shepherd o pangalagaan ang ating mga anak, lalo't higit ang kanila pong mga puso. Ang target po dito ay ang puso ng mga bata. Sa early age po ng mga bata, they are teachable. No? Teachable sila. So ang atin pong tinatarget ay ang kanila pong mga puso. So sa mga anak na nandito, kung nai-experience ninyo na tinuturuan kayo ng inyong parents, huwag po kayong magagalit. Huwag po kayong magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Dahil sila po
ay mga ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Mahal kayo ng Panginoon, mga kids. Kaya nga, binigay ng Diyos sa inyo ang mga parents ninyo upang mapangalagaan kayo at hindi kayo maligaw ng landas. No? So kids, naway magkaroon kayo ng puso na mapagtanggap ng mga corrections ng ating mga parents. Pwede pong pakikalabit ang inyong mga katabi. Sarap kasi siguro pikit-pikit lang, pero ang tenga ay nakikinig. Pero ang problema, baka matuluyan, no, sa pagpikit-pikit at nagbaw ay nagtama yung noo sa upuan. So, pakikalabit po. Shepherding a child's heart. Shepherd, letter S. Security. Familiar po tayo sa Psalm 23. No? It talks about Jesus. It talks about the Lord as our shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Diba? Yun yung peace doon sa contest sa camp. Ano nga ang tawag doon? Sa contest? Thank you. So, pag atin pong ma-memorize ito at ma-internalize kung ano ba talaga ang shepherd. Jesus is our master shepherd. He makes us to lie down in green pastures. He leads us beside quiet waters. He restores our soul. Nandun po yung great characteristics of the master shepherd na pwede po nating tularan bilang parents. No? Our example as a shepherd is Jesus. Ipinagkatiwala po niya sa atin ang ating mga anak to shepherd them, to lead them in righteousness. No, lead them in righteousness. Although, meron pong mga anak na minsan talaga ay naliligaw ng landas. But we have to pray for them patiently. Okay, balik po tayo sa letter S. Security. It provides provision of needs, no? Free from danger. Hindi lamang provision, kundi nandoon din po ang protection. So it speaks of security. And as the shepherd of a child's heart, we are not only speaking of literal or physical provision of their needs, physical or literal protection from danger. Higit sa lahat po, yung spiritual na aspect ng kanilang buhay. Kailangan po nating ma-provide yung security sa kanila. Where can we find the true security? It is in the presence of God. So as a shepherd of a child's heart, we are to lead our kids to the presence of Jesus. We are to lead them to be secured in the Word of God. Sa atin pong physical world, hindi po natin ma-promise na sila ay free from danger. Especially nowadays. Nandyan po ang social media, madaming mga nagbabash, madaming mga negative comments, marami pong mga nakikita, no? Mga satanic worship. And if we were not careful to drive in their hearts the Word of God and to introduce Jesus to them as their personal Lord and Savior, then we were not able to shepherd their heart. So, we have to provide them security. Sabi po sa salita ng Panginoon, dili-dilihin ninyo araw at gabi ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay umupo, kung ikaw ay nakahiga, pag nilay-nilayan ang salita ng Panginoon at i-share ito sa iyong mga anak. Huwag po natin silang hayaan na nauubos ang kanilang oras
sa gadgets. Huwag po natin silang hayaang nauubos ang kanilang oras sa cellphones, sa TV, sa laptop. Sino pa po sa atin dito yung may family altar o yung devotion or quiet time with the family? Meron pa po ba? So I think it is one practice na dapat pong maibalik sa atin pong family, no? Na kung saan yung nag-unite talaga yung family in worship. Hindi lang sa church. Pag sa church kayo, pag malalaki na ang mga bata, hindi na ninyo katabi. Iba na ang kanilang kasama. Di ba? They're with their friends. Hindi po natin alam minsan. Nagsa-cellphone, hindi nakikinig. But when the family, sabi nga, the family that prays together, yes, stays together. Stays forever. Especially when we worship together. Kumbaga yung bonding time. Napakaganda yung bonding time ng family. Yung mag-devote ng oras sa pakikinig ng salita ng Panginoon. No? So, security. Kailangan po natin silang i-secure. Ma-feel nila na ligtas sila. Kahit na anong ibato sa kanila ng mundo. Maraming mga nababalitaan po ako mga teenagers, no? Yung mental health nila. They commit suicide. Bakit? Dahil yung mga pumapasok sa kanilang isipan, they are worthless. They are not enough. The lies of the devils. Yung ang utak nila ang tinitira. So ang iba nagkukumit ng suicide, ang iba ay hindi lumalabas ng kwarto, they do not mingle with other persons. Dahil meron silang ganong problema. But when the child is rooted in the Word of God, and he or she knows who she is, and what is her worth his worth in the sight of the Lord, then we provided that security for them. So parents, you are responsible for the security of your children. Provision, protection, not only physically, but most of all, spiritually. H, heart-focused. In Luke 6:43 to 45, ang sabi po dito, Luke 6:43 to 45. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speaks. So kung ano yung nasa puso mo, it will reflect through your words, through your actions. If what's in your heart is good, it will manifest. Hindi po ba? Makikita yon sa iyong kilos, sa iyong salita, sa iyong pag-iisip. Pero kung ang nasa puso mo ay hindi maganda, it will also reflect sa pagsalita mo, sa actions mo. So, you have to guard the heart of your children. And we have to guard our hearts too. No? Heart-focused. Know the condition of the heart of your children. Oftentimes, kapag nakakagawa po ng mali ang ating mga anak, dinidisiplina po natin sila. Pinapalo kaagad natin sila. Mabilis yung ating kamay magdapak sa kanila. Hindi yan tama. Hindi yan maganda. Sabay palo kaagad. Tsinelas, hanger, o anuman ang mahawakan. Di ba? Minsan, walis. Mabilis tayong magdisiplina. Dapat po nating tingnan. Dapat po nating suriin ang kanilang puso. Sabi po sa Bible, nakalimutan ko pong isulat yung verse.
na ang mga bata ay prone for foolishness. Kumbaga, wala pa silang kakayahan na mag-decide talaga ng maganda. Kaya nga minsan, di ba, pag nakakagawa sila ng mali, ay bata yan sinasabi natin. Bata yan Pero, dapat nandun yung disiplina, yung pagsunod, pagsabi sa kanila, bakit hindi ito tama at hindi na dapat gawin uli. Huwag agad palo, di ba? Huwag agad palo. So, examine the heart of your children. Palagi po tayong nakafocus sa behavior ng mga anak. Di ba? Minsan nasasabi natin, aroy nak, ginawa mo yan, nakakahiya naman. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Si Pastora Grace ay pastor pa naman yun, o si Ma'am Grace, teacher pa naman yun. Bakit nak ginawa mo yun? Oftentimes, ang iniisip natin yung sarili natin. Hindi natin naiisip kung ano yung laman ng puso ng ating anak. Di ba? Kasi behavior ang ating tinitingnan. Huwag mong gawin yun, nak. Dapat po, habang pinag-aaralan ko ito, dapat pala ay sensitive tayo kung ano yung emosyon, kung ano yung nararamdaman ng bata, ano ba ang laman ng puso niya, bakit nagawa niya yon. And then, dapat i-correct natin. No? I-correct natin. Let us not be behavior-focused, but we must be heart-focused. Kung naitama natin yung mali na nasa loob ng puso niya, then, the behavior, the right behavior will just follow. So, hindi palo agad. Ang iba noon, di ba, pag palo talagang meron pang bitin, meron pang bitay. Na-experience ko po, hindi ako, kundi yung pinsan ko, kasi abang sila, parang palaging iyakin. At kung umiyak ay talagang yung buwis buhay na iyak talaga. Nilagay siya sa sako. So, it could be traumatic. Maari, magtatanda yung bata, pero yung ano ang dulot nun sa kanya, no? So, hindi po tayo basta-basta magdidisiplina lamang ng, mabuti na lamang po ngayon, di ba? Bawal na ang mamalo. Pero, I believe na kailangan pa ring paluin ng mga anak minsan. With love. Hindi yung pamatay-matay na palo. Gaya na noon, na mga latigo talaga ang pagpalo. Naalala ko noon kami ay hindi sumunod sa bili ng aming parents. So sila ay pumunta sa bayan dahil pareho silang teachers. May seminar sila, may conference. Kami naiwan sa bahay. Sabi sa amin, huwag kayong pupunta sa beach. Huwag kayong maliligo sa dagat. Ay nagkaisa kami nung nandun na sila. Nagkaisa kami, pumunta kami sa bayan. Pagdating, hindi namin alam na makakauwi sila ng maaga. Akala namin hapon pa sila makauwi. So, nandun pa kami sa dagat. Pagdating, may palo. Pasunod, mula sa panganay. Hapa, dapa. Naalala ko, pagpalo. Buti yung bunso dito banda, hindi gaanong matamaan ng kawawa yung tamang-tama talaga nung stick. So, disiplina. Ganun ang pagdisiplina nila noon. Ngayon, very mild na yung paghapros sa INRA, di ba? Very mild na. Usually, kinakausap na lang, pinagsasabihan, pero yung mga palo ay hindi na ganun katindi, gaya nung mga ibang henerasyon. Okay. So we should know the condition of the heart of our children. At kapag nakita nating mali, sabihin sa kanila, explain to them kung bakit mali ang gawin na yun at sabihin, wag nang ulitin. And then, express love. Express love. Ano nga yung letter S? Una, security, provision, and protection, both physical and spiritual. H, heart-focused, not behavior-focused. E, express love. Naalala ko po, nung nag-share din po ako dito ng salita ng Panginoon, sa amin pong prayer warrior, nabanggit ni Ma'am She, na love is spelled as T-I-M-E. Ano yung word?
time. If you love someone, if you love your child, you will devote time for him or for her. Not work, work, work palagi. Sabi ng anak, para ito sa'yo kaya ako nag-work, para ikaw ay may makain, may maganda kang damit, may maganda kang bahay, may pang-tuition ka. Ganon minsan ang ating motivation sa kanila, which is mali. Wala na tayong oras para sa kanila. Maring sinasabi, ang oras na bigay ko sa trabaho ay para din sa kanila. Pero distant yung relationship. Diba? Merong mga ganun. Distant ang mga anak sa parents kasi wala naman silang gaanong banding. So, if you love your children, spend time with them. Communicate with them. Express your love to them. Give them words of affirmation. O hindi lamang words of affirmation, kahit yung pagpat sa kanilang likod o sa kanilang shoulder, ang galing mo anak, proud ako sa'yo. So express your love to them and develop intimate relationship. Yung shepherds po, kaya nga nasabi, my sheep know my voice, sabi ni Jesus. Kasi yung shepherd at sheep, yung shepherd ay nagbibigay talaga ng oras sa kanyang mga tupa. I know my sheep, sabi po ng great shepherd. Nagbibigay siya ng oras. And individually ay kinikilala sila, isa-isa. Sino dito po ang maraming magkakapatid? Ilan kayo? 11. Ilan? 12. Marami. 11. Naalala ko po, sa mother side ko po, sabi niya 16 silang magkakapatid. Imagine kung paano yun kikilalanin mabuti ng mga parents, di ba? Siguro yung birthdays hindi na nila maalala. Or meron sila siguro yung mga sinusulat sa kaban, no? Nililista para hindi makalimutan. So parents should devote time to know their children individually. Individually. Kasi iba-iba po ang personalities niyan. Iba-iba po ang kanila pong katauhan, yung kanilang mga favorites, iba-iba yung kanilang nasa isipan. So you should devote time for each one of them to know them more and develop that intimate relationship with them. Meron pong mga anak na very secretive, no? May problema na pala sila, hindi sila nagsasabi. Sinasarili lang nila. Kasi feeling nila kung sila magsasabi sa parents, hindi naman sila papakinggan. Laging busy si daddy, laging busy si mommy. Wala nang oras si nanay, wala nang oras si tatay. Dahil hindi po na-develop yung sense of intimacy and that they are valued. Kaya sinasarili na lamang ng mga bata. So, if you love your children, spend quality time with them. You are shepherding your child's heart if you devote time for them. Ngayon po, maraming nagta-travel as family. Maganda po yun. Nagpi-picture, post sa Facebook. After ng posting, kanya-kanya ng cellphone. Kanya-kanya ng, wala na. Just for the sake na ma-post sa Facebook. Pero yung quality time po, wala. So dapat po, maganda po yung mag-outing kayo, maganda yung mag-picture din kayo, mag-post sa Facebook, makita na masaya ang family nyo, but most of all, wag pong iwawala yung quality time. After ng posting, tago na yung cellphone. Mag-usap na kayo, heart-to-heart talk. No? So, express love. Devote time. Provide words of affirmation or actions na you are proud of them. And next po, letter P, patience. Patience with your children. Hindi po natin maikakaila
na ang mga bata ay meron pong pagkakulit. Meron silang sariling desisyon na kanila. Di ba? So when time comes na sila po ay ganon, hindi sinusunod ang gusto ng parent, hindi nakikinig sa sinasabi or sa advices ng parents, we have to be patient with them. Pray for them. Pray and pray until makita natin yung purpose ng Panginoon sa buhay ng ating mga anak ay mag-manifest. Do not give up. A very good shepherd or an excellent shepherd shows patience. Even naliligaw ng landas yung isang tupa, di ba? The great shepherd, iniwan niya yung 99, hinanap niya yung isang nawawala. Be patient. At alagaan po palagi sa panalangin. Let us cover our children with prayer. Prayer na hindi sila mawala sa kalooban ng Panginoon. Letter H, help. A shepherd does not abandon his sheep. Kung meron pong pangangailangan yung iyong anak, wag naman kaagad-agad saluhin. Let them decide. Pero kung nakikita mo na parang hindi na niya kaya, offer help. Offer help. A good shepherd does not abandon his sheep. Dito po, ma-feel nung anak mo na nandyan ka pala palagi. Na hindi mo pala sila iniiwan. So, they will feel valued. They will feel important. Help in time of need. Our good shepherd, Jesus Christ. Di ba? Sabi natin, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. The Lord is our stronghold, our ever-present help in time of need. We may not be ever-present, but when we cover them with prayer, we are always there surrounding them with the blessing of the Lord. Always provide help in time of need. So, hindi daw magandang practice na kapag ikaw na tao ay merong kakayahang tumulong, ay wini-withhold mo yung pagtulong. So, it's a sin. Kasalanan daw. So, kung nasa kamay mo ang kakayahan na tumulong, dapat tumulong. How much more kung atin po itong mga anak? Minsan tinitikis po natin yung ating mga anak, lalo pag nakakagawa sila ng mali. No? Pero we have to be humble sometimes as a shepherd. At ipakita sa kanila, o di ba nak, sabi ko sa iyo, mali ito, wag gawin ito, o ano ang nangyari? Huwag silang pagagalitan at pagsasabihan ng masasamang salita. Reprimand them with love. No? Next is exemplify. Sabi po ni Paul, follow me as I follow Christ. Sana po ganun din ang ating sabi sa ating mga anak. Follow me as I follow Christ. Kung ano yung nakikita nila sa atin sa pagsunod kay Kristo, yun din po ang gagayahin nila. Hindi na ibig sabihin, simba ka doon. Ay, bakit ikaw ma? Bakit ikaw pa? Ay, dito lang ako sa bahay. Marami pa akong gagawin. Ikaw lang muna ang pumunta doon. So, ano po yung example na ating pinapakita, pinapaabot sa kanila? We have to prioritize the Lord. No? We have to seek first the kingdom of God. Kasi may kasamang promise, and all these things, all the blessings shall be added unto you. So kung yun ang pinapakita mo sa anak mo, sabi, anak, sige punta tayo sa church. Mag-worship tayo together. Let us seek Jesus first. So not only in words, but in action. Exemplify. So our master shepherd is Jesus and He is our model, our example. At kung ano yung ating natututunan, ay atin din po itong ibabahagi sa ating mga anak. And children, kung ano yung nakikita ninyo sa inyong mga magulang na maganda,
worthy of emulation. Gayahin ninyo. No? I-honor ninyo ang inyong parents sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang utos, sa kanilang advices, at sa kanilang example. Next is R. Redirect. A shepherd, nakita nyo yung shepherd. Anong palaging dala ng shepherd? Ha? Rod, staff. Yung tungkod niya. Yung tungkod niya na halos parehong taas niya. No? Yung tungkod ay hindi lang hanggang baywang, kundi hanggang dito din sa ulo niya. Yung hawakan ay straight. Yung dulo ay parang crooked siya. So yun ang ginagamit para kapag nahulog yung tupa ay aabutin siya. Pag mahirap na abutin ng pastol, yung kanyang rod ang ginagamit. So kanyang iano yun sa neck para maibalik yung tupa sa tama niyang kalalagyan. Ang atin pong mga anak, gaya po ng sabi ko kanina, ay may sarili pong mga desisyon. Hindi po sila mga robots na sasabihin natin sa kanila, o ito ang gawin mo. Ako ang nanay mo, ako ang tatay mo, ako ang dapat masunod. Yung bang wala silang freedom. Give them freedom to decide for themselves, but guide them. Huwag niyong iwawala yung inyong guidance sa pagpili ng kanilang courses, even sa kanila pong love life. Kung open po kayo sa kanila, kung open at magiging open din sila sa inyo, mas madali pong magbigay ng guidance. Paano sila magiging open? If you have that intimate relationship as parents and child. At paano magkaroon ng intimate relationship? Spend quality time. Quality time. No? So, kapag sila ay naliligaw ng landas, rebuke them with love. Rebuke them with love. Do not curse them. No, minsan mga anak ngayon ay lalo na pag sumasagot-sagot, 'di ba, abang sakit sa damdamin ng parents. So kids, please, kapag kayo pinagsasabihan ng inyong mga magulang, minsan ang mga bata, ang mga anak, mas malakas pa ang boses kaysa sa parents. Huwag namang ganun. Especially Christian children. No? Yung mga nakatanggap kay Jesus as their Lord and Savior, wag na wag ninyong i-disrespect ang inyong parents sa pagsagot-sagot. Na feeling ninyo, kayo ang mas magaling pa sa inyong parents. So, yung mga anak po natin, we have to rebuke them gently, redirect them, i-gather uli sila, ilagay sa tamang kalalagyan, and restore them. So yung redirection ay restoration. No? We have to restore their hearts. We have to restore them emotionally. Kapag nakagawa sila ng mali, nandun yung guilt feelings minsan. We have to be there for them. Na i-guide sila. I-restore sila. Meron po akong alam na parents na kapag nagagalit ay sobra po siyang magalit at nakakapagbitaw po siya ng mga salitang hindi magaganda. Yung dumating yung point na parang nasumpa niya yung anak. Christian parents do not do that. No? Our tongue is to bless our children. Our lips should be used to bless our children and not to curse them. Kahit anong sama nila, kahit anong kamalian nila, do not curse them. Pray for them, bless them, and redirect them into the sheepfold. Restore them sa tama pong environment.
Minsan sabi, bahala kina sida, pinili kina nida, desisyon kina nida. Parent, as a shepherd of your child's heart, restore them to the righteous environment. Restore them in God's presence. Do not curse them. Help them to see their value kahit na nagkamali sila. Oh anak, nagkamali ka ngayon, bangon ka. Hindi pa yan ang end of the world. It will not define you. Kung nagkamali ka, sabi sa Bible, ask for forgiveness. And Jesus will forgive you. He is faithful and just to forgive you. So kung nagkamali ang ating mga anak, huwag po natin silang ituro-turo. Yan, kasi hindi ka sumusunod. Yan, kasi. Sa halip na maging malinaw ang utak ng bata, mas lalo po siyang, kumbaga, ida-down niya din ang kanyang sarili. So ituro po natin sila sa tama, sa salita ng Panginoon. Always point them to the word of the Lord, because you are the spiritual shepherd of your children. No? Redirect, rebuke gently, redirect, and restore them to the right environment. Next is discipline with love. D. Discipline with love. Sabi po sa Proverbs 15:5, a fool spurns his father's discipline. So, nagagalit daw yung mga bata, yung fool na bata, no? Ibig sabihin, walang wisdom yung anak, kaya nagagalit siya kapag dinidisiplina ng parents. Pero sabi po dito sa Proverbs 15:5, but whoever heeds correction shows prudence. Kaya mga anak, kapag kayo dinidisiplina, magpadisiplina. No? It is part of a parent's love, kaya kayo dinidisiplina. Ang iba nagpapakareklamo, parang ako na lang ang nakikita sa bahay. Palagi na lang ganito. Ako na lang palagi ang mali. Mga kids, kailangan nyo rin sigurong mag-evaluate ng inyong sarili kung bakit gano'n ang inyong nararamdaman. No? Baka nga, meron nga talaga kayong mali. Nanais lang itama ng inyong parents. So, discipline with love. Kaya papasok dito yung verse na do not withhold wrath from your children kung sila ay nagkakamali. It will not cost their lives, no? Hindi naman sila mamamatay kung papaluin ninyo. Kasi kapag kayo nagdisiplina na may pag-ibig, ay hindi yung ikapapahamak nila, di ba? And isa pa po, i-discipline nyo po sila, kung papaluin nyo po sila, wag po sa presensya ng maraming tao. Pag pagsasabihan nyo po sila, wag po doon sa mapapahiya sila. You have to take care of the hearts, of the emotions of your children. Minsan, para ipakita natin sa ibang tao na nagdidisiplina ka, kahit maraming tao dyan, kahit nandyan ang kanyang mga kalaro, pinagsasabihan natin ng hindi maganda. Dinidisiplina natin na para ipakita lang na dinidisiplina natin sila, which is not right. Merong hiya na yung mga bata na yan. Diba? Paano kung kakantsawan siya ng mga kalaro niya, ay pinalo, ay pinagalitan, ay kung yung puso ng anak mo ay mahina, emotionally, magmumukmuk yun. No? Deep inside ay merong impact yun sa kanya. So when we discipline, we have to call them in a secret place. Yung kayo lang, kausapin, bakit ginawa mo ito? Let him or her express his side or her side. Huwag kaagad tayong magja-judge. Ikaw, ganyan ka talaga. Ilang ulit mo nang ginawa yan? Babalik po ako doon sa letter H, sa first H kanina, heart-focused. Know the condition of the heart of your children. Baka meron siyang kinikimkim
sa kanyang puso na dapat na maituwid. No? So, discipline with love. Huwag ipapahiya ang anak. Kasi kapag pinahiya mo, dinisiplina mo, pinahiya mo, magkikim-kim yun ng galit sa iyo bilang parent. Na hanggang sa kanyang paglaki, dala-dala pala niya. So, parents, be careful in disciplining your children, and children, magpailalim din sa disiplina ng inyong mga parents. Magpaturo. So, this is one of the issues in family. Kaya nga tinatakil natin para tayo magkaroon ng victorious family. No? Ang mga ganitong katuruan ay atin pong alalahanin. So, we will have a review. Parang sa school lang, no? Review. First, S, security. H, heart-focused. E, express love. Letter P, patience, prayer, purpose. H, yes, help in time of need. A good shepherd does not abandon his sheep. E, exemplify. R, yes, rebuke gently, redirect, restore to the right environment. And D, discipline with love. Do not embarrass them. Praise God. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Let's declare our family victorious. Amen? Amen. In Jesus' name.